Nagbukas ang pelikula sa isang eksena sa motel na itinatampok si Alice, isang 30 taong gulang na babae na nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawang si Eric at nagmamadaling pumasok sa banyo. Alas 2 na ng madaling araw, magiliw siyang binati ni Eric at ipinaalala na may appointment sila sa isang fertility doctor sa araw na iyon. Nalaman natin na si Alice ay nagtatrabaho bilang social media manager sa pharmaceutical company at sa kasalukuyan pauwi na siya pagkatapos dumalo sa isang mahalagang kumbensyon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Eric, niloloko pala siya ng kanyang asawa sa matalik nitong kaibigan na si John. Sumunod na eksena, lumabas ang dalawa sa motel at muling ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Inihayag na sina Alice at Eric ay walang kakayahang manganak, pero ganun pa man ay very supportive at maalaga pa rin si Eric kay Alice. Pagkatapos napansin ni John na halos maubos na ang gasolina at ito ay medyo nagpalito sa kanya samantalang kahapon niya lang pinuno ang tangke. Gayunpaman, huminto siya sa malapit na istasyon ng gasolina upang malutas ang problema. Habang abala siya sa paglalagay ng gasolina, pumasok si Alice sa loob ng tindahan upang kumuha ng isang tasa ng kape. Kasabay nito, makikita natin na ang kotse pala ay tumatagas ng gas, nagpapaliwanag kung bakit mabilis itong naubusan ng gas. Sa malapit sa istasyon ay may malaking billboard na may nakasulat na, "God is nowhere." Sa loob ng tindahan, pumunta si Alice sa counter para magbayad, pero parang walang tao kaya iniwan niya ang pera sa counter. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na kakilakilabot. Nagkalat ang dugo sa mga dingding, at sa sandaling maabot niya ang pinto para umalis, binaril siya sa braso ng hindi kilalang tao. Kasunod nito, isang magkasunod na mga bala pa ang nagpaputok sa kanyang direksyon. Kahit papaano ay nagawa ni Alice na gumapang, ngunit ang kanyang mga pagsusumamo para sa tulong ay walang nakakarinig. Si John pala ay nakikinig ng malakas na musika sa loob ng kotse, kaya hindi niya mapansin ang nangyayari kay Alice sa loob. Matapos lagyan ng bendahe ang nasugatan niyang braso, bahagya siyang sumilip sa labas, nang bigla na lang isang bala ang kumawala sa kanya, at dito niya napagtanto na mayroong sniper sa billboard. Ngayon, naiwan siya sa isang napakadelikadong posisyon. Siya ay na-corner ng hindi kilalang salarin, at ang tanging kaibigan niya ay nasa labas, lubos na walang kamalay-malay. Nagpasya si Alice na abutin ang kanyang telepono na ilang metro ang layo, ngunit nang malapit na niyang sunggaban ito, sinira ito ng sniper sa isang tiro. Sa pagkaubos ng oras, nagpasya si Alice na maghanap ng iba pang paraan. Tiningnan niya ang CCTV at natuklasang mayroong exit door, at bigla na lang, nakarinig siya ng boses na nagmumula sa kung saan. Nang tingnan niya ang paligid, napansin niya ang isang walkie-talkie sa mesa. Ang pag-abot doon ay mapanganib pa rin dahil ang mesa ay nasa hanay ng sniper, kaya't maingat na gumawa ng plano si Alice. Naghagis siya ng ilang pakete ng chips sa hangin, at nang barilin ito ng sniper, nagmadali siyang kunin ang walkie-talkie. Sinabihan ni Alice ang lalaki na tumawag ng pulis, habang ang lalaki sa kabilang dulo ay nagtatanong tungkol sa kanyang asawang si Amelia. Samantala, napansin ni John na ubos na muli ang gasolina, at sa huli niya pa nalaman na may leak pala ang tangke ng gasolina. Dahil matagal nang hindi bumabalik si Alice, pumasok siya sa tindahan para tingnan siya. Sa kasamaang palad, sa sandaling makita niya si Alice, binaril siya sa leeg ng sniper. Bumagsak si John sa sahig at humingi ng tulong kay Alice, ngunit muli siyang binaril ng sniper na tumapos sa kanya ng tuluyan. Pagkatapos ng nakakatakot na insidente, sinubukan ni Alice na kunin ang walkie-talkie sa pamamagitan ng map. Pagkatapos ay sinabi ni Alice sa lalaki ang kanyang pangalan at ang kalagayan sa mini-market. Nang magtanong muli ang lalaki tungkol sa kanyang asawang si Amelia, ipinaalam sa kanya ni Alice na wala siyang nakikitang ibang tao sa silid. Nang marinig ito ng lalaki, agad itong tumawag ng pulis para humingi ng tulong. Pagkatapos ay tiniyak niya kay Alice na ang tulong ay darating sa loob ng 15 minuto. Gayunpaman sa sumunod na segundo, ang lalaki ay tumawa na parang baliw at ipinahayag na ang kausap pala ni Alice ay mismong sniper. Dagdag pa ng lalaki na kung ayaw siyang kausapin ni Alice, bababa siya dyan. Sa pagmamasid sa silid, napansin ni Alice ang ilang switch ng ilaw at iniisip na kung mapapatay niya ang ilaw, mas malaki ang tsansa niyang makatakas. Kumuha si Alice ng ilang bagay at sinimulang ihagis ang mga ito patungo sa switchboard ngunit wala itong epekto. Sa puntong iyon, napansin niyang may mga gulong ang istante kung saan siya nagtatago.
Dahan-dahang ginalaw ni Alice ang istante, ginagawang pansalag sa mga bala na pinapaputok sa kanya. Matagumpay siyang tumalon at pinatay ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Ilang sandali pa, sinubukan ni Alice na makipag-ugnayan sa ibang tao sa radyo, ngunit ang tawag ay patuloy na kumukonekta sa sniper. Sinabi ng sniper na walang ibang naroroon maliban sa kanyang sarili, si Alice, at ang kanyang asawang si Amelia. Dito, sa wakas ay natuklasan ni Alice na patay na si Amelia, at isiniwalat ng killer na pinatay niya ang sarili niyang asawa dahil niloloko siya nito. Nang malaman ito, mas natakot si Alice dahil niloloko rin niya ang kanyang asawa. Nahinuha ni Alice na marahil ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng sniper. O baka, nagkataon lang ito sa maling lugar sa maling oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Alice ang isang sasakyan na dumating sa gasolinahan at lumabas sa kotse ang isang lalaking nagngangalang Doug. Pumasok siya sa loob ng tindahan para hanapin ang kasintahang si Amelia. Nang makita siya, hiniling ni Alice na agad siyang dumapa dahil mayroong sniper. Napagtanto niya na siya ang lalaking kabit ni Amelia. Sinabihan siya ni Alice na tumawag ng pulis, ngunit sa kasamaang palad, naiwan ni Doug ang kanyang telepono sa kanyang sasakyan. Ipinaliwanag ni Alice na ang kanyang kasintahan ay pinatay na ng kanyang asawa, ngunit ang gulat na si Doug ay sinabing nagsisinungaling ang killer dahil si Amelia raw ay hindi pa kailanman kasal. Nang makarating ang lalaki sa counter, napagtanto ni Alice na mula nang dumating si Doug sa loob ng tindahan, ang sniper ay natahimik. Hindi rin ito nagpaputok ng kahit isa, kaya nagsimula siyang maghinala na si Doug ang marahil na sniper, pero iginiit ng lalaki na hindi siya ang sniper. Sinabi ni Doug na siya at si Amelia ay parehong nagtatrabaho sa graveyard shift at pumunta siya dito para lang makita ang girlfriend niya. Bilang resulta, nalilito si Alice at hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Nag-aalinlangan pa rin siya sa buong sitwasyon, kaya sinabihan siya ni Doug na kakausapin niya ang killer. Dahil ang oras ay tumatakbo at ang sniper ay tahimik pa rin, hiniling ni Alice kay Doug na pumunta siya sa kanyang kotse at kunin ang kanyang telepono upang patunayan na hindi talaga siya ang sniper. Susubukan niyang gambalain ang sniper sa abot ng kanyang makakaya. Natakot si Doug sa kanyang ideya dahil mukhang masyadong mapanganib, ngunit nang si Alice ay patuloy na nagpumilit, siya ay nag-aatubili na sumang-ayon. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa kanyang sasakyan, sa tingin niya ay maaabot niya na ang telepono sa phone holder, ngunit siya ay binaril at napatay, habang ang kanyang telepono ay nawasak din. Nangangahulugan ito na nagsasabi talaga siya ng katotohanan na hindi siya ang sniper. Nagilty si Alice nang ipadala niya ang kawawang si Doug sa kanyang kamatayan, at hindi lamang iyon, nawala na rin ang pagkakataon niyang makatakas. Ang tunay na sniper ay nagsalita muli sa radyo na sinasabi kay Alice na siya ngayon ay isa na ring mamamatay tao dahil ipinadala niya si Doug sa isang misyon ng pagpapakamatay kahit alam niya ang nakaambang panganib. Pagkatapos ipinahayag ng sniper na gusto niyang malaman ang katotohanan at alam niyang nasa convention si Alice nung isang araw. Naiinis daw ang sniper sa paggawa nito ng droga na nakakaapekto sa buhay ng napakaraming tao. Inaangkin ni Alice na ang kanyang kumpanya ay gumagawa nga ng mga gamot at siya ay isang social media manager lamang. Ngunit sinasabi ng sniper na ito ay mas masahol pa dahil siya ang namamahagi ng droga sa pamamagitan ng pagsisinungaling na nakakabuti ito. Nalilito pa rin si Alice kung ang pag-atake ng sniper sa kanya ay binalak talaga o nagkataon lamang ito sa maling lugar sa maling oras. Habang ang sniper ay patuloy na nagsasalita, napansin ni Alice ang maraming payong sa tabi ng counter at nagpas siyang gamitin ito bilang panakip, ngunit sa sandaling mapansin ito ng sniper, nagpaputok siya ng maraming putok. Sa kabutihang palad, kahit papaano ay nakarating si Alice sa exit door, ngunit nakalock naman ito. Kaya naghanap siya ng mga bagay na pwedeng makasira sa padlock at sinubukang buksan ito, ngunit wala ring epekto. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang random na lalaki na dumating sa istasyon upang magpagas. Gayunpaman, nang ang kanyang credit card ay hindi gumagana, siya ay umalis kaagad. Hindi siya binaril ng sniper, nagpapahiwatig na pinapatay lamang ng sniper ang mga taong nakakatuklas ng insidente sa lugar. Samantala, naging emosyonal si Alice at sinubukang kumbinsihin ang sniper na palayain na siya. Binanggit niya na hindi siya nakakapaglihi, at ito ay nagbigay ng matinding stress sa kanyang kasal. Pero laking gulat niya, alam na ng sniper na niloloko niya ang kanyang asawa.
Pinarurusahan niya ito dahil sa pagiging iresponsableng babae at nagsasabing magiging mas mabuti ang mundo kung wala siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na mabilis na patungo sa gasolinahan, ngunit nakalulungkot nang dumaan lang ito na walang tigil. Ginamit ni Alice ang pagkaabalang ito upang umalis sa tindahan at tahimik na lumapit sa kotse ni John, habang ang sniper ay nagtatanong kung nasaan na siya. Gayunpaman, nang sinubukan niyang pumasok sa kotse ni John, binaril siya ng sniper kaya napilitan si Alice na bumalik muli sa tindahan. Sa proseso, muli siyang binaril at sa pagkakataong ito ay tinamaan siya sa kanyang hita. Namimilipit si Alice sa sakit at unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Ngunit kalaunan ay nagawa niyang lagyan ng paunang lunas ang kanyang sugat na pansamantalang nagpahinto sa pagdurugo. Napansin ni Alice ang uniforme ng isang lalaking nagngangalang Henry. Lumilitaw na siya ay tinanggal sa trabaho ilang linggo lang, ngunit ang kanyang mga gamit ay narito pa rin, kasama ang isang larawan niya at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay kumuha siya ng lag-ari at sinubukang buksan ang padlock. Ngunit sa proseso, nasugatan niya ang kanyang sariling kamay. Dahil sa pagkabigo, kinuha niya ang radyo at tinawag niya ang sniper sa pangalang Henry at nakikiramay daw siya sa kanyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi lamang ng sniper, "Sino si Henry?" Ilang sandali pa, huminto ang isa pang sasakyan sa istasyon. Isang matandang lalaki ang lumabas para lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad nakita niya ang bangkay ni Doug at nabigla. Dahil dito na alerto ang sniper kaya agad niyang binaril ang matanda. Ang masama pa nito, lumabas din ang asawa ng matanda habang pilit na sinusubukan ni Alice sumenya sa kanya na magtago, ngunit huli na. Binaril din ng sniper ang matandang babae. Sa ganitong paraan, ang isang inosenteng mag-asawa ay brutal na pinatay sa harap mismo ng isa't isa. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang batang babae na nagngangalang Cindy sa kotse. Matapos masaksihan ng kanyang mga lolo't lola na brutal na pinatay, siya ay takot na tumakas. Agad na kinausap ni Alice ang sniper at hiniling na huwag niyang idamay ang bata. Ngunit bilang tugon, sinabi ng sniper na kung gusto niyang patayin ang bata, ginawa na niya kanina pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Alice kung ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Cindy. Kumpiyansa na sinabi ni Alice na oo, at binigyan siya ng sniper ng 2 minuto para paalisin ang bata. Sinabi niya sa bata na tumakbo sa kalsada, ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Alice na hikayatin si Cindy na umalis, hindi siya nagtagumpay. Sa halip, tumakbo ang batang babae sa loob ng tindahan dahil masyado itong takot makipagsapalaran sa dilim. Ngayon, nang wala nang natitirang pagpipilian, hinarangan ni Alice ang pinto at sinimulang putulin ang padlock ng exit gate. Kasabay nito, ang sniper sa wakas ay bumaba na mula sa billboard at nagsimulang maglakad patungo sa tindahan para tapusin ang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Alice na buksan ang padlock, ngunit siya ay nalungkot nang malaman na may isa pang shutter sa likod na kung saan ay nakalock din. Ngayon, wala na siyang choice kundi harapin na mismo ang killer. Mabilis niyang itinago si Cindy, kumuha ng anumang armas na magagamit, at pagkatapos ay inihanda ang sarili para sa isang laban. Hindi nagtagal, dumating ang sniper sa tindahan at nagsimulang magmasid sa paligid. Tinanong ni Alice ang killer kung ipinadala ba siya dito ng kanyang pinagtaksilang asawa, isa ba siyang katrabaho na natanggal sa trabaho ng walang due process, o marahil siya ay isang nagdadalamhating ama na nawalan ng anak na babae sa mga komplikasyon pagkatapos gumamit ng mga gamot mula sa kanyang kumpanya. Nang makarating ang killer sa isang sulok, bigla siyang sinunggaban ni Alice mula sa likuran at itinusok ang isang pamalo sa likod ng killer. Ngunit hindi pa rin ito sapat para mapabagsak ang killer. Hinampas niya si Alice at nagsimulang magpumiglas ang dalawa nang subukan ni Alice na tanggalin ang kanyang maskara. Samantala, habang pinapanood ni Cindy ang labanan mula sa isang sulok, isang putok ng baril ang narinig at bumagsak si Alice sa lupa na tila patay na. Lumapit ngayon ang killer sa hideout ng batang babae at hinanap siya. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang maskara upang ibunyag ang kanyang mukha, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Alice nang wala sa oras. Ginamit niya ang huli niyang lakas para hampasin ng fire extinguisher ang killer. Sinubukan pa nitong bumangon ngunit hinampas siyang muli ni Alice na naging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Kinaladkad niya siya sa hydraulic press at inilagay siya doon habang sinusubukang malaman kung sino ang nasa likod ng maskara. Ngunit bago niya makita kung sino siya,
Ang makina ay dinurog ang kanyang bungo na sa wakas ay tumapos ng buong drama. Ang problema lang ay hindi nalaman ni Alice kung sino ang killer. Hindi rin alam ang kanyang motibo na siyang pinakamalaking misteryo sa pelikulang ito. Kalaunan ay nawalan ng lakas si Alice, nakahiga sa lupa at dahan-dahang bumuntong hininga. Pagkalipas ng ilang segundo, namatay siya kasama si Cindy na napanood ang lahat ng mga kakilakilabot na bagay na nangyayari. Sa huling eksena, lumabas ang batang babae sa tindahan at nagsimulang maglakad sa kalsada. Dumating na ang araw sa umaga at ang batang babae ay maswerte na siya lamang ang nakaligtas sa brutal na insidente.